tuluyan na ngang nagalit na naman si Trixie o nanumbalik ang kanyang pagiging masungit dito kay Lilet, mga kapuso. Sinabihan naman ni Ceci si Lilet na kailangan ay huwag na niyang isipin o huwag na niyang habulin pa ang mga inano dahil nga walang kwenta ang mga ito sa kanya. At samantala, nakipagkita nga si Ino kay Lilet dahil nga po siya ang hihilingin niyang tagapatnubay nito sa kanyang magiging pag-aaral, at pumayag nga po ang ating bida na si Lilet, at nandoon din naman sina Ira at Trixie na kung saan ay binuli na naman nila itong ating bida, mga kapuso. Nang makita nga ni si RB na kasama ni Lilet si Trixie, ay pinahiya niya ito sa harapan ng mga tao na kung saan ay nandun sa restaurant. Sinabi nga niya dito na baka isunod daw niya itong tanggalin dahil nga sa wala siyang loyalty sa kanila. At hindi na nga rin pinansin ni Lorena si Lilet nang akma niya itong habulin, at kinausap pa nga niya ito. Tuwak-tuwa naman sina Trixie at Ira dahil sa pangyayaring ito, mga kapuso. Samantala, nang umuwi nga po si Lilet ay nandoon ang pamangkin ni Lani na kung saan ay ito ang magiging bagong kaso na hawak ng ating bida. Dahil nga po, ang kanyang asawa ay hindi panganak o hindi niya mabigyan ng anak, kung kaya't kumuha nga sila ng isang babae na kung saan ay magiging baby maker, at ito na nga po ay ipinabarangay nga ng kanyang asawang lalaking ito ang babae na iyon, kung kaya't huhingi nga ng tulong ang lalaking ito kay Lilet, at siya nga po ang ahawak sa kasong ito. Ngunit ang lalaki na ito, mga kapuso, ay mukhang bakla rin. Napaka sikreto talaga ang pagkatao ng lalaking ito, mga kapuso, at abangan po natin kung maipapanalo ni Lilet ang kanyang hawak na bagong kaso. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye.